Kakapasok lang, good news, Malacanang, nagkausap na si PBBM FPRRD VP Sara, nagkaisa ICC, bawal na sa Pilipinas. Aba, tablado na ba ang ICC ngayon dito sa Pinas, ang mga makukulit na ICC? So, syempre, itong balitang ito ay nagmula kay Pinas News Insider at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento ukol dito sa video na ating mapapanood. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Samantala, natapos na ang mahabang paghihintay ng 2,769 ng mga agrarian reform beneficiaries nang matanggap na nila ang kanilang Certificate of Land Ownership Award o yung tinatawag na CLOA. Mula yan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong weekend. Sa naging seremonya nga ng pamamahagi ng lupa na ginanap doon sa Capitol Complex sa Patinay ay pinangunahan mismo ng Pangulo. At ayon sa Presidente, kasama si Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, ay namahagi ng nasa 3,184 na CLOA na sumasaklaw naman sa kabuang lawak na 4,659 hectares ng lupang pang-agrikultura. Sa kanyang naging mensahe, nanawagan ang Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno na mag-abot ng tulong doon sa mga magsasakang benepisaryo upang mapakinabangan ang pagkakataong dulot naman ng kanilang bagong lupain. Ang Department of Agrarian Reform ay nagbigay ng mga titulo ng lupa na sumasaklaw sa 100,000 hektarya sa lupa sa buong bansa kung saan ay nakinabang ng nasa 78,000 ng mga agrarian reform beneficiaries mula Hulyo ng taong 2022 hanggang Disyembre ng taong 2023. Ang nga kay Secretary Estrella sa 2,769 na agrarian reform beneficiaries, nasa 2,300 mahigit ang nabigyan ng titulo ng lupa sa ilalim ng support to parcelization of land for individual titling o yung tinatawag na split. 350 agrarian reform beneficiaries mula naman yan sa mga regular na land acquisition processes and distribution. At 27 agrarian reform beneficiaries mula naman sa Executive Order 75. Ang mga tumanggap mula sa agrarian reform beneficiaries ay mula sa mga lalawigan ng North Agusan, South Agusan, Dinagat Island, North Surigao at South Surigao. Kung ganyan, ay narito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alam niyo po, baka sa itsura niya hindi niyo makikita pero matagal nang hindi natutulog yan. Dahil hindi ko siya tinitigilan. Kailan ba natin matatapos? Kailan ba natin pwede sa PBBM, ano yung hindi natutulog divide na lahat ng mga consolidated CLOA? Kailan ba natin matapos ang listahan kung sino ang mga agrarian reform beneficiary? Kaya patuloy ang prosesong ito. At binigyan namin ng tibay yung kasama sa Emancipation Act na hindi lamang titulo ang binibigay, kundi pati suporta, pati makinarya, all of these things na suporta sa amin. Bagian ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasabay ng paggawad ng Certificate of Land Ownership Award doon sa mga magsasaka sa naturang rehiyon. Samantala, pero napakagandang news yan sa mga magsasaka na nagkaroon sila ng mga sarili nilang titulo ng lupa. Siyempre, yan ang pinapangarap ng ating mga magsasaka. Ngayon is natupad na. 'Di ba? May sari-sariling lupa na. Pero sana, 'di ba, hindi pa rin nawawala sa atin ang pangarap sa pagiging mura ng bigas. Kailan kaya mangyayari yun, OMG? Pero sinasabi ng iba, naku, hindi na mangyayari maging 20 pesos ang bigas para suntok na sa buwan yun. Kahit hindi na maging 20, sige, okay na tayo dyan. Kahit hindi na maging 20, pero sana naman is bumaba naman yung presyo ng bigas natin ngayon. Diba? Kasi talagang hindi na nagiging afford masyado. Okay lang sana yung may mga pera-pera sa kanila, yung mga 70 pesos na bigas. Afford nila yan. Paano syempre yung iba? Diba? Kami. Diba? Na iniinda na namin yung mga ganung presyo. Sana naman is babababaan naman nila. Diba? Hindi naman kasi payaman ng mga tao ngayon. Diba? Talagang pagipit ng pagipit ang nangyayari sa amin lahat ngayon. Iba pang balita, karamihan sa mga nasa hustong gulang na Pilipino o katumbas ng 55% ay pabor na makipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa investigasyon ng International Criminal Court kaugnayan sa drug-related killings na naganap noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Ito ay batay na rin sa resulta na isinigawa ng Octa Research. Sa survey, ang pabor sa kooperasyon ay nakakuha ng pinakamaraming suporta sa May Balance Luzon na nasa 65%, habang ang pinakamaliit naman ay doon sa Mindanao na nasa 42%. 79% naman sa mga mula sa rehiyon ng Bicol ay higit na sumusuporta pa sa kooperasyon, habang ang rehiyon naman ng Davao ay may 6% at hindi gaanong sumusuporta. Sa kabilang banda naman, sa 45% ng mga Pilipino na hindi pabor na makipagtulungan ang kasalukuyang administrasyon sa International Criminal Court, karamihan ay mula sa Mindanao, 58%, at ang pinakakakaunti ay nasa Balance Luzon na nasa 35%. Total naman sa kooperasyon sa International Criminal Court ang rehiyon ng Davao na nasa 94%. Dagdag pa rito, batay sa Octa, wala nakitang malaking pagkakaiba sa mga socio-economic classes na karamihan ay sumasang-ayon sa panawagan para sa kooperasyon. Kung pagbabasehan naman ang edad, ang pinakamataas na sumusuporta ay nagmula sa mga nasa hustong gulang na mga Pilipino na may edad 65 pataas o katumbas yan ng 67%, at ang pinakamababa namang nagpahayag ng suporta ay naobserbahan sa mga may edad na 35 anyos hanggang 44 na taong gulang o katumbas ng 50%. Ang pinakamataas naman na porsyento ay nagmula rin sa mga nasa hustong gulang na Pilipino na may college o postgraduate na education na nasa 62%, habang ang pinakamababang suporta naman ay mula sa mga high school education na nasa 53%. Well, alam niyo po, hindi kaya yung mga sumuporta dyan is yung mga addict. O kaya yung mga kamag-anak nila na biktima ng tukhang, ganyan. Ganyan sila, gusto nila yung ganun, makipagtulungan sa ICC na para, managot kung sino yung dapat managot. Kasi sa tingin nila is kasalanan yung binawasan yung mga nagpapakalat ng masamang bisyo dito sa bansa natin. Kasalanan yung maging maayos yung bansa natin, nabawasan yung mga bisyo, hindi man naubos pero nabawasan. Kasalanan din yung yung maraming napagbagong mga dating may bisyo. Yun, kasalanan kasi yun, di ba? Dapat hindi sila nagbabago. Ganun yun. Yun ang gusto ng mga tao. Yung mga bumoboto sa ganyan. Gusto namin maraming ganyang bisyo dito sa Pilipinas. Parang ganon. Gusto namin yan. Gusto namin kapag gabi lalabas kami, yung maho-hold up kami. Ganon. Gusto namin kapag kami lalabas ng gabi, gusto namin may maaamoy kaming mga hindi ka nais-nais na amoy. Yung mga usok na di ka nais-nais. At gusto namin pag lalabas kami, maraming mga nagpeprenda ng mga gamit nila kasi wala na silang pambisyo. Yun ang gusto nila. Diba? Kaya kasalanan niyang ginawang drug war ni FPRRD, diba? Masama yun. Kasi nga, dahil yung drug war ni FPRRD is talagang pinuksa niya yung mga gumagawa ng mga bisyo na yan, yung pinagmumula ng mga bisyo. Diba? Ginawa niya yan para sa mga tao, pero masama pala yung ganon. Kailangan pala is hindi dapat pinupuksa yan at kailangan hindi siya binabawasan. Kailangan pinapadami. Yun ang gusto ng mga bumoto, di ba? Hinihingi ko na isulat yung non-cooperation ng Pilipinas sa ICC dahil nga hindi naman tayo miyembro at wala na jurisdiction. Bumalag po si Solicitor General Maynard Guevara dahil ang sabi niya, sapat na raw yung sinabi yan ni Presidente na paulit-ulit. With all due respects, ang problema po kasi, bumabalentong sa mga importanteng issues si PBBM. Kaya kung kayo naman ay nasa panig ng Duterte o mga Duterte mismo, talaga parang hindi importante ang salita. Kinakailangan talaga nakasulat. O, tingnan natin, ha? Sa issue ng ICC alone, ano bang sinabi ng Presidente? 8 months ago, nandun ako sa palasyo. Ang sabi niya talaga, hindi tayo makikipag-cooperate kasi hindi na tayo miyembro ng ICC at wala ng jurisdiction ng ICC. At kapag tayo ay nakipag-cooperate, yan ay lalabag sa ating soberenya, lalabag sa ating jurisdiction. Nabasa niyo po yan sa mga dyaryo. Ito po yung mga sinabi niya. Pero, ilang months after, siguro mga 7 buwan after, ang sabi na niya, pag-aaralan daw ang pagbabalik sa ICC. Tingnan natin kung mapapakita natin yung mga headline sa dyaryo ng mga artikulong ito. Ayan, yung PBBM maintains ICC has no jurisdiction. Nasa palasyo po ako niyan. Tapos, sinang-ayunan ni Justice Secretary Remulla. Sabi pa nga niya, hindi namin papapasukin ang mga ICC probers sa Pilipinas. Sabi pa nga niya, aarestuhin niya. Pero 7 months later, anong sinabi ni PBBM? Rejoining the ICC is now under study. Mas malala naman ang sinabi ni
Justice Secretary Remulla from hindi pa papasukin to papaarestuhin. Ayan. Sabi niya, una, ICC cooperation needs serious study. At matapos yun, dineklara niya, ito'y kailan lamang, ito ay, ang bandin nito, January 31, Remulla, ICC probers can enter Philippines but must follow legal procedures. O diba? Salungat na sulungat. So, yung mas follow is dapat isulat, balentong hapon. So, yung follow the legal procedures kasi, no? Parang, pwede silang pumasok dito sa bansa natin, pero susunod sila sa mga procedure. Parang tinagalog ko lang din. Kumbaga susunod sila sa patakaran. Pero parang pinapasok din, gano'n. Ang problema, mantakin ninyo, wala pang 2 taon sa opisina yan, ha? In fact, yung balentong nila is over a span of 8 months lang po. So ngayon, hindi pa rin importanteng isulat? I don't think so. Mukhang importante yan. Pero hindi lang po siya sa ICC, bumabalentong. Sa charter change, bumalentong din siya. O ito, February 13, 2023, anong sabi niya? Charter change not a priority. Ang sabi niya, hindi ko kinakailangan baguhin ang economic provisions sa saligang batas para tayo umunlad. At totoo naman po, tayo ngayon sa 2023, ang pangalawang pinakamabilis na maunlad na bansa sa Asia. Susunod lang tayo sa India. Pero, nung makalawa lang, anong sinabi niya? PH Constitution remains dynamic, flexible, at kinakailangan baguhin ang economic provisions. Yan po yung kanyang talumpati sa Philippine Constitutional Association. O, bilangin nyo ha, 1 taon exactly, nagbago rin ang kanyang posisyon sa charter change. Hindi ko alam kung yan ay dahil kay Mr. Speaker Martin Romualdez o talagang paninindigan yan. Pero, ang sinabi ni Super Ate Amy Marcos, sa mulat mula raw, suportado niya talaga ang charter change. At sa mulat mula raw, ito isang ayon po ni Super Ate Amy ha, sa mulat mula daw, hindi lang economic provisions, pati daw yung mga term limits tatanggalin. At yung term extension daw, nung kanilang mga extension of office, sinang-ayunan din niya with Speaker Martin Romualdez. Siyempre, 2 issue na yan. Napatunayan ko ng bumabalentong ang ating PBBM. Marami pa po yan. O tignan ninyo ang usaping China. Nung siya po, kaya lang talaga siya bumabalentong sa tingin ko. Ang balentong talaga si Atty. Harry Roque. Medyo balentong. Hindi, kasi yan, ang nakakapagdagdag talaga dyan ng ganyan, kaya pa iba-iba siya ng isip, malamang, syempre, yung mga alipores, yung mga kuliglig, yun. Diba? Minsan kasi kung makakapag-isip ka ng tama, pero 10 yung kuliglig na nakapaligid sa'yo, diba? Nagsusulsulan sila niyan. Ako, hindi. Kailangan ganito gawin natin. O, diba? Mas lalo na kung husay nilang manguto. Diba? Kasi minsan kapag ikaw maboka ka magsalita, magaling ka magsalita, minsan dun, yun ang nakakahimok eh. Diba? Malay natin kung nagtrabaho sila sa mga ano ba yung mga trabaho ng mga sabon, ate, sabon! Malakas maganda mabango puto at na malakas magpabula, maraming, diba? Malakas mambola para mabili yung nila produkto. Ganun yun eh. Diba? Malay natin mga nakaikot kay PBBM ganun. Kaya nagpapaiba-iba siya ng iniisip. Kasi hindi magpapaiba-iba ng iniisip yan kung iisa lang yung isip nila pati nung mga alipores. Kaso nga lang, kung meron siyang magandang pag-iisip, yung straight ang pag-iisip niya, tapos yung mga 10 alipores niya ay baliktad ang pag-iisip, ay ganun na talaga yun. Diba? Sulsulan to the max. Kasi ba't di natin subukan? Ganun yan. Ganun ba? Oo, maganda yan. Tapos sasabihin ng may isa, ayaw niya sa, oo, dapat ganun. Tapos ganun yung isa, syempre, dapat talaga. Diba? Matatagmi-tagmi na. Kaya minsan, pahamak talaga yung mga kuliglig. Pero dito, kung ganun man ang nangyayari, ibig sabihin, wala siya sariling desisyon. Kaya kailangan talaga is magkaroon ng sariling desisyon ang Pangulo natin. Malaman natin na talagang siya yung nagdidesisyon talaga. Na ako ang presidente, sa akin kayo makinig. Wala akong pakialam kahit 100 kuliglig kayong nakaikot sa akin. Diba? O ay nahalal. Hunyo, anong sabi niya? China is Philippines' strongest partner. O, di ba? Ngayon, ilang buwan lang ang nakalipas. Ito po'y Pebrero 2023. PBBM hailed for stance versus China. Sabi ng PBBM, hindi patitinag sa Chinese bullying sa West Philippine Sea. Samantalang, nung simula ng termino niya, ito po ay Hunyo, sinabi na niya ng China ang malakas at importanteng partner ng Pilipinas. Ngayon, tinatawag na natin ang bully ang China. Balentong na naman on the third issue, on the issue
of China. Ayun, natating nato ngayon ng video na nagbula kay Pinas News Insider. Ano ba yung mga bale-balentong na yan? Hindi, ayun lang ang kulang sa ating presidente, no? Pero hindi naman natin alam ang nagiging kalakaran kung sariling desisyon niya ba talaga yan o talagang meron talagang mga nag-uudyok sa kanya. Pero ako nararamdaman ko sa aking bolang kristal na meron talaga dyan. Yung mga yung hinihinga niya ng advice. Pero dapat talaga yung maging advisor niya, tapos yung mga nakaikot sa kanya, kapag matitino ang utak, matino din siya makakapag-isip. Pero dapat marunong siyang makiramdam. Diba? Na ginagamit lang ata yung posisyon niya para samantalahin ng mga nakaikot sa kanyang kuliglig. Diba? Na mga inaabuso yung pagiging maluwag niya masyado. Diba? Kasi minsan kasi kapag ikaw sobrang bait mo, diba? Hindi mo sila pinapansin. O sige, bahala lang kayo sa ginagawa nyo. Iaabusuhin ka ng aabusuhin. Ngayon, ikaw tuloy lumalabas na masama. Diba? Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. Box? Ba't nagkakaganon yung salita ko? Box! So once again, I'm BT and I'm out. Peace.